So, ang gagawin natin guys dito sa video na to is i-upgrade natin tong Steam Deck OLED natin. Pagdating sa portability, ang hirap talunin ng Steam Deck, no? Even though may mga mas powerful na device, iba pa rin talaga yung compatibility ng Steam Deck. So, may dumating tayo dito guys na JSOX mod case para dito sa Steam Deck. Ang maganda dito, no? So, may cover na, may grip case pa tayo. And kapartner nitong case, may dumating din tayo na JSOX cooling fan. Anyway, unbox na lang muna natin tong case. So, meron tayo dito. Ayan. So, parang may smartwatch na rin, di ba? So, nandito sa loob guys yung ating cover. And nandito yung ating grip case. So, may pagka-transparent dito part. And meron na rin tayo ditong built-in na stand. So, makikita nyo dito yung grip niya is may pagka-textured. So, mas okay siya talaga. Kumpara mo pag Steam Deck lang, di ba? Medyo madudulas sa kamay. So, try natin ikabit. So, ganun lang siya kadali guys. So, ito yung pinaka-itsura na niya ngayon. Kasi maganda dito, syempre, protected lahat ng mga buttons. Power button, volume buttons, di ba? Ang maganda dito, mas magiging portable yung Steam Deck nyo kasi meron na agad siyang cover, di ba? So, ilalagay lang natin dito. Then, slide down natin. Then, ayan. Di ba? Then, meron pa tayo dito guys na para siyang smartwatch, di ba? So, makikita nyo dito sa pinaka-mod case, medyo nakaangat yung parang pinaka-Valve logo. So, ang gagawin nito guys is i-slide nyo siya dito. So, for example lang guys, no, meron akong power bank dito. Then, ilalock in place ko siya. So, makikita nyo secured naman siya, di ba? Ito ngayon yung i-slide nyo dito sa Steam Deck. Pwede rin kung meron kayong hard drive and yung mga games nyo, di ba, nasa hard drive, pwede nyo din siya ikabit dito. Ngayon, open naman natin tong JSOX fan cooler. So, actually, may dalawang variant to. Yung isa is yung nahihila yung ilalim niya. And, ang dumating sa atin, ito yung dinidikit sa Steam Deck. So, actually, guys, malakas yung pinaka-cooler niya. Ito, parinig ko sa inyo. So, ito, guys, yung pinakamahina. Then, ito yung pinakamalakas. And ngayon guys, pag pumunta tayo dito sa harap niya, meron ditong detachable part. So ito, gagamitin nyo pag wala kayong Steam Deck mod case. Like for example, dito sa isang Steam Deck case ko, ang gagawin ko, ididikit ko siya dito. So may built-in adhesive na rin naman siya. So ipipil nyo na lang yung plastic, then ididikit nyo na siya dito. Para yung cooler, i-slide down nyo na lang. Ngayon, syempre, dahil naka Steam Deck mod case tayo, hindi na natin kailangan tong detachable part. Kumbaga, itong pinaka-cooler, makikita nyo meron siyang parang hook dito sa ilalim. Ito, yung i-slide down natin dito. So, ganyan lang. Di ba? So, ready na siya. So, ito na yung pinaka-setup nyo, di ba? Ang only problem ko lang sa ganitong setup, hindi ko pwedeng pagsabayin yung hard drive or yung power bank and yung cooler. So this way, sa paggamit ng fan cooler para sa Steam Deck, mapapababa nyo yung temperatures ng games na nilalaro ninyo. And syempre, mas mababang temperature, mas stable na FPS. And para talagang makita natin yung difference ng temperature and performance, gagawa ko ng separate video ng kino-compare ko ng walang cooler and ng ginagamit ko yung cooler.